Hello and welcome again to Pinay Cooking Lessons. For today, we're going to make another kakanin. Ang tawag po dito ay maha mais. Ang mga ingredients na kailangan natin for our maha mais ay, for our first ingredient, ang kailangan natin ay 3.5 cups ng thick coconut milk. So, ang bawat isang malaking lata nito ay naglalaman ng 2 cups. So, mula doon sa 3.5 cups ng thick coconut milk natin, ihiwalay natin bale yung isang cup. 1 1/4 cups ng cornstarch, 1 can ng whole kernel sweet corn. So, i-drain natin bale yung liquid nito. At pwede rin kayong gumamit ng creamed corn kung yun ang gusto ninyo. 1.5 cups ng sugar, 1.5 cups ng water. At yan ang mga ingredients na kailangan natin for this recipe. Mula dun sa ating 3.5 cups ng thick coconut milk, naghiwalay ako bale ng 1 cup. And then from our 1.5 cups ng water, naghiwalay din ako ng half a cup naman. So yung half a cup ng water, isasama natin dito sa ating 1 cup ng thick coconut milk. So hahaluin natin ito. And then isasama natin dito yung ating cornstarch. So, i-dissolve natin dito bale yung ating cornstarch. And then, once na-dissolve na yung ating cornstarch, isa-set aside muna natin ito. Dito sa pan na ito natin ilalagay yung maha mamaya once maluto na ito. So, para i-prepare natin yung ating pan, kailangan i-brush natin ito with coconut oil. So, yung coconut oil natin ay makukuha doon sa ating latik na gagawin. So, ibabrush lang natin ito bale. So, pati yung sides niya ibabrush natin with the oil. So, dito natin lulutuin yung ating maha. So, bali dito sa ating pan, ilalagay na natin yung ating natira na 2.5 cups ng thick coconut milk. To this, i-add natin yung ating natirang 1 cup ng water. Pati na rin yung ating sugar. So, haluin muna natin. And then, isasama natin dito yung ating corn. And then, bubuksan natin yung ating kalan. At hihintayin natin ito baling kumulo over medium heat. So, ito ay hahaluin natin bale habang hinihintay natin na kumulo. So, kumukulo na yung ating gata. Ngayon, ready na tayo na ilagay yung ating cornstarch dito. So, eto naman yung ating cornstarch, water, and coconut milk mixture kanina. So, bago natin ito ihalo dun sa ating kumukulong gata, kailangan haluin muna natin ito ulit. Then, ihahalo natin itong ating cornstarch mixture dito sa ating kumukulong gata habang hinahalo natin. So, kung makikita ninyo, halos instantly nag-thicken yung ating maha. So, once nahalo na nating mabuti itong ating maha, pwede na nating patayin yung apoy. And then, habang mainit pa itong ating maha, isasali na natin ito dun sa ating prepared pan. And then, spread lang natin para pantay yung ibabaw ng ating maha.
Pagpantay na yung ibabaw ng ating maha, iiwan muna natin ito. So, hahayaan natin ito bali na mag-firm up at mag-cool down completely. So, babalikan natin to. So, once lumamig at nag-firm up na completely itong ating maha, ibabrush natin nung oil galing dun sa ating latik yung ibabaw niya. What I have here is latik. So, hindi na natin isasama dito sa maha video kung paano gumawa nito kasi nandun na po ito sa video kung paano natin ginawa yung biko. So, ito kasi ay tira lang nung gumawa ako na ginamit ko dun sa sapin-sapin kaya hindi tayo gagawa ngayon. And then, lalagyan natin yung ibabaw ng ating maha with the latik. So, kung ayaw ninyo lagyan ng latik po, pwede rin na wag. Kung sakali at kayo gagawa ng latik pagkatapos maraming matitira, ang gawin ninyo is ilagay nyo sa isang maliit na container and then i-refrigerate nyo. Kasi pagka nasa labas lang siya, ang nangyayari sa kanya, umaanta or nagiging rancid. Pero pag nasa ref siya, hindi siya madaling masira. Ang maha ay masarap na isinaserve ng may kasamang budbud sa ibabaw. So gagawa rin tayo ngayon ng budbud. Ang mga ingredients na kailangan natin para dito ay 1 cup ng desiccated coconut and 1.5 to 2 tablespoons ng sugar. What I have here is a frying pan. So kapag mainit na yung ating frying pan, ilalagay lang natin yung ating desiccated coconut. And then ito toast lang natin ito hanggang mag-brown. So wag masyadong malakas yung apoy para hindi masunog yung inyong desiccated coconut. So, dapat habang tinotoast natin ito, ay hahaluin natin ito ng hahaluin para pantay yung kulay ng ating toasted coconut. Ngayon, hindi dapat masyado malakas din yung ating apoy para hindi agad masunog. So, once nag-brown na itong ating coconut, papatayin na natin bali yung apoy. At saka natin isasama yung ating sugar. Then, hahaluin lang natin to hanggang mag-blend sila together. And then, isa-set aside muna natin ito. And this is how we're going to serve our maha mais. So, nilagyan natin ito ng budbud sa ibabaw. Pero yung budbud ay pwede nyong iserve separately. Kasi may mga iba na hindi kumakain ng budbud. So, madali lang gawin, di ba? Simpleng-simple lang yung ating recipe at kakaunti lang din yung mga ingredients na ginamit natin. So, sana po i-try nyo itong ating recipe at sana po nagustuhan nyo yung ating video. Maraming salamat po ulit sa panonood. Hanggang sa susunod.